Kapag aminahan naman tayo, kapag entitled tayo, nabuhay ako sa mundo, tao ako, mas kuan ako sa hayop, kaya, gano'n tayo. No! Sa pagkabuhay pa lang sa atin, very grounded tayo, salamat Lord talaga. Salamat Lord, binuhay mo ako dito. Kaya naman tayo nai-stress sa mga material things, kasi, material things, ginugusto kasi natin, yung mga bagay na, hindi naman din, di ba, worldly thing lang siya ba? Ang pinaka-the best talaga is si Lord. Yan ang ever since talaga bata pa lang. And I'm getting what you want. Your life is to glorify God. Yes, Not glorify your God. plans, but hindi ang plano mo, pero ang plano niya. Nung mag-artista ka, di ba? So, that's one. That's one. Okay, dadagdag ka pa? Mas magandang tanong kung susunod. Sige, tanong na sa akin. Ano, yung industriya mo, kahit siya lang naman kasi artista. Ikaw, Doc Kitchen, kasi ang galing ko ini Doc Kitchen sumagot sa mga katanungan namin ba? Sa mga geometry. Sa industriya, na-conscious ako, sa industriya mo na may standard, di ba? Ito dapat yung look, yung cut, mestiza, ito dapat yung body type, na may standards ng image, beauty, character. Paano mo natanggap at nayakap yung sarili mo pag tirabi ka na sa kanilang lahat? God accept me. Kasi every time na pupunta talaga ako sa ito, totoong feelings ko to, ha? Pagkakala nag-charger ako sa inyo, hindi. Pag pumupunta ako sa mga events, sa mga show, takot na takot ako sa mga English, sa mga social. Kaya natatakot siya sa atin, kala niya Inglesera tayong lahat. Oo. Sabi katabi Inglesera, pakitranslate na lang. So, takot talaga ako sa ganyan. Pero alam ko kasi na may Lord ako at hindi niya ako pababayaan. Yes! So, God accept me kasi yung utak mo, pinifeed yun ng devil. In Jesus' name. So, wala na siya dito. So, andito ako sa inyo eh. So, gano'n talaga ako sa faith ko kay Lord. Magpakatotoon ako sa faith kay. Sa showbiz kasi kunwari, nagkagulo na ako, hindi ko pa nilalabas kasi, siyempre, hindi sila makarelate sa akin. Uwi pala yung si Melay, no, sa faith niya kay Lord, no. Pero dahil nandito ako, I express my feelings. So, yun na. Pag kinakabahan ako, lagi ko iniisip, si Lord, nasa Bible ba yan ganyan? Sabi nga ni Lord, hindi ka nga ma-fear. Kasi ang fear, hindi pa yan kay Lord. So lahat, binabalik ko sa sarili ko yan, kausap ko ang sarili ko at nag-pray ako ng silently. So, kaya nakakayanan ko, at nagtaka din ako, bakit ko nakakayanan yung mga maraming mga tao, gano'n. Kasi alam ko, ang confidence ko kasi is nagagaling kay Lord. Nothing more, nothing less. And lagi talaga niya akong nasisave. Wala pa siyang moment na hindi niya ako nasisave. Akala ko mali yung sagot ko, pero yung mga tao, wow! Kasi may Lord kasi talaga. Yan talaga yung unshakable beauty. Kasi God accept me siya naman ang gumawa, tanggap niya ako. Pero diba, sa totoo lang, sinong harsh sa sarili? Tayo lang. Kasi, sa totoo lang talaga, Michelle, nung bata ako, alam ko kayo din experience nyo rito. Gandang-ganda din kayo sa sarili niyo. Hindi ako chargerin. Kaya nauuso yung mga TikTok, yung mga ganun-ganun sa family beauty, pag ganun-ganun. Gandang-ganda kayo sa sarili niyo. Nung lumaki na lang kayo, tapos na-expose kayo sa mga tao na bully, doon na kayo parang hindi to akma yung mukha ko sa lugar na to. Kasi ganun din ako eh. Nung bata ako, salamin ako, talaga mabibiyak niya yung salamin namin, nakaganon ko. Wala pa mga tikot-tikot. Nung naging elementary ako, binubuli ako. Kulot, salot, pisti. Sunod ko na-realize na gandang-ganda naman ako sa sarili ko, pero hindi ko dapat i-public. Pero hindi pa rin ako tumigil na magandahan sa sarili ko. Kasi pag ginagano ko, ang ganda ko, nagagalit yung mga tao. Pero pag sinabi ko, ang pangit ko, natutuwa sila. Kapag sinabi natin na, Melay, ang ganda mo. Gusto ba yan ko? Kaya tingnan mo, ang ganda nung sinabi mo na, oo nga, no, pinaniwalaan natin yung true beauty natin. Kasi I'm sure, nagtawa ako dun sa sinabi ng mama at papa mo sa interview sa kanila. Na parang sinabi ba ng papa mo na, anak natin yan? So yung conviction mo ha, tinanggap mo na yung sarili mo, dahil tinanggap ka na ni Lord na yan ka. Right? Kaya meron akong tanong dyan, may panahon ba that you
feel, I'm not enough. Maraming times, uy! O sige, give us Because siguro all the time. Pero kasi, hindi naman ibig sabihin, not enough is parang hindi ka na ma-accept ng tao sa paligid mo. Hindi naman masama ang pagiging not enough, di ba? Yes. Kung not enough pa, nakapatay ka ba ng tao, hindi ka naman nakapatay ng tao. Not enough ka lang because, sinok na ako, sorry. Na hindi ko na magawa yung mga bagay na sa tingin mo. Pero sa tingin ng mga tao sa paligid mo, enough na enough ka. Yes. Hindi masama ang pagiging not enough. Yung pagiging not enough ka nga, magpapupush sa'yo na maging better person ka pa. Maging strong ka pa na, ay hindi ako enough ngayon, tomorrow, I'm gonna be Melanie 2.0. Hindi pa rin. Para ma-inspire ka na mabuhay ng mabuhay. Kasi kung enough ka ng enough ngayon, feeling ka na masyado. Ganun ka na. So, para sa akin kasi, maraming times talaga na I'm not enough. Pero hindi ako nagiging sad. It boosts me. Yeah, I love that. So you mean to say that, Sister Salet's captured being not enough, the feeling of not enough, that's hindi yan masama, that's not bad. What it's bad if you allow it to eat you. Yes. And you eat it. Kaya talaga, naamumaki na yung tiyan mo. You eat it also. Totoo yan. Tapos lahat ng lumalabas sa bibig mo. Hindi ako order ako sa Grab. Kakain ako. Nagkuhan ka na. So, being not enough is not bad. So, keep pushing yourself. And, minsan nga ka nang, dan ka pa talaga magiging not enough, sa tingin mo, not enough ang sarili mo para mag-praise kay Lord. Work hard. Work hard ka na, magbigay ka ng time kay Lord para talagang mag-enough. Shelay, ilang taon ka na sa showbiz? 2009, 10, 11, 12. So, 18 years. Tanda ko dati kasi, kaya nasa PBB house, lagi ako naka-bed rest. Kasi 2009, buntis ako sa daughter ko. So, lagi ako naka-bed rest. So, napapanood ko kayo. Kaya ako natanong, 16 years, 2016. Kailan yung mga moments na naramdaman mo yan, yung it's not enough, na kulang na lang, muntik mo na siyang makain? Not enough. Sa 16 years mo sa 16 years. Actually, bata pa lang ako, na-feel ko talaga not enough ako. Kasi yung eating ko, iba-ibang sizes, and may small, medium, large. And then, saka, alam mo ba, mga pinsan ko natin, sinasabihan mo yung mama ko, yan bang anak mo? Patapangin! Parang magulo na kami mga... Pero hindi ko naman din-rap yun as a negative. Tumatawa lang kami sa family namin eh. Kasi yung parents ko, that's the good thing, that's the God thing. Thank you, Lord, na binigay ako ng family na happy-happy lang kami. Hindi kami mahilig magdibdib ng mga bagay. Sinasabi ba na, uy, ampun ka ba? Kasi bate yan yun, uy, pichel-chel, gano'n pero sa amin, tatawanan na namin. Ganun kami dati sa family. So pag may ibang tao na harsh, di ba? Yung pamilya mo, parang sila yung naka-quote sa'yo. Tama? Sila yung aking, parang di ba si Lord, ngayon pa lang nagtataka ka, ano pinagdadaanan mo ngayon? Piniprepare ka kasi na Lord para sa next level mo na pangyayari sa buhay mo. Yung bata ko pala ako, talagang family ko na talagang naging kuwan ko. Basher. Kaya sabihin ko pa naman, pina-affirm ka ba ng family mo? Hindi, binash ka nila. Tapos sabi ko lang sa kanya, keep on bashing. Lumaki ako, tinan mo ngayon, hindi talaga ako ma-hurt. But then again, full of love kasi kami ng Yun yung parang yun yung parang naka-foundation sa'yo. Yes, pagka nang-kunwari, tapos love agad kami, sweet, banding talaga kami ng family. Hindi nagkulang ang tatay ko sa akin ng pangaral talaga. Ang tatay ko talaga, number 1 rule niya, bawal manginggit. I love that! That's very true. Bawal pa. Bata pa lang kami, pag kunwari may lollipop yung isang bata sa pamingin kami, ay, di ba na ang tingin ka? Tingin naman ako. Kasi para sa psychologist. Pa-psychologist ang tumabak ko. Tapos hindi ka pwede yung parang may gusto ka sa mall, tapos gano'n ka. Ay, pag uwi sa bahay, talagang bugbugan time talaga yan. So, bata pa lang kami, talagang nakuha na talaga namin, bawal mainggit. Naging kuan siya, parang naging trait siya.
Parang malaking kasalanan siya kapag mainggit ka. Kaya nung lumaki ako, malaking tulong talaga siya sa akin sa showbiz na bawal Alam mo, manggit. totoo. Kasi parang napaka-unshakable. Kasi kung yan ang nasa sistema mo, yung hindi. Wala talaga. Kumusta ka naman kaya ngayon? Wala na. Bakit? Ganun na ka. Iba na ang pag-ugali ko ngayon. Baka scammer na ako ngayon. Scammer! Scammer! Yung gusto ko. Pero, siyempre, yun din ang sinasabi ko. Ang bata pa lang kami, talagang tinututukan na ni Papa yung mga ugali namin na mga spoiled. Wala yung spoiled. Patay ka dyan. Bawal ka mainggit. Kung may blessing sila, maging masaya ka. Kung may blessing tayo, i-share mo. Pero talaga, pinaka-rules yan. Wala siyang, yung mga mukha namin ang papaganda, wala siyang pakialam dyan. Basta yung ugali ang unahin. Kasi yan ang makakatulong sa'yo pag lumaki ka. Amen!